Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin latest news. Grabe to. Rimulya nagsalita na matinding utos sa ICC PBBM. Duterte nilaglag na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Nagpahayag po si DOJ Secretary Boying Remulla na willing daw makipag-usap, no, kung paano makikipagtulungan yung Pilipinas at saka ito pong ICC. Grabe, no? Grabe talaga tong gobyerno na to. Pabago-bago po, paiba-iba po yung mga sinasabi patungkol. Kaya wala tayong malinaw na patakaran panlabas o wala tayong malinaw na patakaran period, no? Grabe. Minsan walang jurisdiction ng ICC, minsan hindi tayo makikipagtulungan. Ngayon, makikipag-usap naman tayo kung paano tayo makikipagtulungan sa kanila. Ang mukha ni Boying Remulla, PH open to talking with ICC, says DOJ. Ayan po, no, nagugulat po tayo. Alam nyo, kagaganyan ninyo. So yan mga kababayan, pag nasusukol po sila, no, ng iba't ibang issue sa ating bansa, biglang lumalabas at lumilitaw ang issue ng ICC sa ating bansa. Ano ba ang issue ng ICC? Wala namang issue sa ICC. Kayo lang ang nag-i-insist, no, na talagang pumasok dito ang ICC sa ating bansa, mga kababayan. Dahil ba sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Kaya eto, diversionary tactics na naman. Nawawalan po tayo ng kredibilidad, no? Mr. DOJ Secretary, sa pabago-bago po nating sinasabi tungkol po sa ICC, nawawalan po tayo ng kredibilidad sa mga tao, lalo na po, parang mayat-maya, buwan-buwan may bago kayong sinasabi tungkol sa ICC. Nung nagsimula po ito lahat, nung bati-bati pa, nung buo pa po yung unit team, meaning si Bongbong Marcos at saka si VP Sara ay hindi pa po nag-aaway. Ang linaw po ng mga pronouncement, no? Walang jurisdiction ng ICC sa atin, hindi natin papapasukin, walang makikipagtulungan. Linaw po niyan. Tapos unti-unti, nung nagkaroon na po ng alitan, no? Unti-unti na nagbabago. Pwede na ngayong tumistigo kung gustong magpa-imbestiga ni Tatay Digong, pwede na siya magpa-imbestiga. Pwede nang papasukin yung ICC pero hindi tayo makikipagtulungan. Wala pa rin silang jurisdiction. Ngayon po ang latest, no? Dahil patuloy na po naghihidwaan, malala na po yung hidwaan ng pamilyang Marcos at pamilyang Duterte. Aba, iba na ngayon ang sinasabi ni Boying. Ha? Dati ang tigas po ni Boying diyan. Ngayon po bagong-bago to, baka sabihin niyo luma na tong balita na to. January 23. Ngayon lang po to. Sabi po ni Boying, Philippines open to talking with ICC. Ano ba talaga, Boying? Bakit wala tayong isang salita? Alam po ninyo, pagka ganyan tayo pabago-bago, no? Mahirap po yan. Pwede nilang pang-takip, pero mas lalo po silang mapupula. Alam niyo po mga kababayan, no, sa administrasyong ito na siguro po hindi lang ako nakakapansin, no? Maaaring kayo napapansin niyo rin na ang administrasyong ito walang isang salita. Pabago-bago po sila ng mga sinasabi nila. Or pag hindi naman pabago-bago, hindi po nila napag-aralan, no, bago sila nagbibigay ng mga statement nila, di ba? Parang lagay kayang-kaya ninyong lokohin ang mga ordinaryong Pilipino. Bakit? Dahil ba sa mga mangmang? No? Dahil ginagawa rin nyo namang mangmang yung mga ordinaryong Pilipino. No? Dahil ba yan ang iniisip ninyo?
hindi kayang i-analyze ng ordinaryong Pilipino ang pinaggagawa ninyo. Naku po, matalino na po ngayon ang mga Pilipino, hindi na po tulad noon, ang source lang noon, kayo lang talaga. Yung mga controlled media lang talaga yung source. Ngayon, nako, matindi. Oh, isang ano lang, mas mabilis pa sa kidlat ang impormasyon ngayon. Kaya wag niyo pong lukuhin ang mga ordinaryong Pilipino. Laan dito, bakit po? Natatandaan ko, November po yata, nung putok na putok yung AJK sa Quadcom, nung sikat na sikat pa yung Quadcom, yung AJK, nagsalita yan si Boying, di ba? Nagsalita si Boying, hindi naman tayo madadivert eh. Correct, pwede namang diversion to, pero kinakailangan natin sagutin. Di ba? Okay. Etong ibabalik natin kay Boying. Una, wala siyang isang salita. Ikalawa, ano ang tuntungan ninyo para makipagtulungan? Miyembro ba tayo ng ICC? Ikaw mismo yung nagsasabi noon, Boying. Hindi tayo miyembro ng ICC. Wala silang jurisdiction sa atin. Bakit kayo makikipagtulungan? Naku, yari po kayo. Si Trump po, isa sa mga ilalabas ng executive order, parusa sa ICC. Hinihintay ko nga eh. O baka kasama na rin sa napakaraming executive order, hindi lang naha-highlight. Kasi yung WHO, ayaw na ni Donald Trump, etc. Yung ICC po, isa po yan sa mga international organization na ayaw ni Donald Trump. Oh, pwede nga, naniniwala naman ako sa inyo na diversionary lang to. Pero, butatain na rin natin. Bakit? Totoo, di ba? Sabi ko nga kanina, parang dinadivert lang nila yung issue. Ito ang totoo. Kimbo, makinig ka. No? Si Kimbo kasi sinasabing yung blank items daw doon sa BICAM report ay diversionary tactics lang, no? Para malihis ang issue. Ano bang issue, Kimbo? O ano bang issue? Ang issue naman si Vice President Sara Duterte. Grabe talaga. Hindi ba totoong issue yan? Hindi ka man lang ba kinikilabutan or nakakaramdam ng takot sa ginagawa nila na may mga blank item tayo sa 2025 national budget? Sa bagay, paano ka kikilabutan? Paano ka makakaramdam ng takot? Mukhang ikaw rin makikinabang din sa mga blank item na yan. Kasi, nung kasikatan po nung maraming pinakukontempt, galit na galit tayo sa Quadcom. Nagsabi po yan si Remulle. Magkakaroon ng investigasyon yung DOJ, NBI, DOJ, tungkol sa AJK. Ngayon, kung makikipag-usap kayo sa ICC, na dayuhan, hindi tayo member, ay katraidoran po sa Pilipinas yan. Di po ba? Ididiin ninyo yung isang Pilipino, dating leader ng Pilipinas. Mahirap po yan. Hindi po. Hindi po kami papayag. No? Hindi namin papayagan na makikialam po yung dayuhan. Walang jurisdiction ng ICC. Wala silang jurisdiction kay Tatay Digong. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Actually, tahimik lang yung ICC sa atin. Marami pong problema ang ICC. Yung mga binigyan nila ng mga warrant of arrest, pinapalagan po sila. O hindi sila iniintindi. Actually, tayo lang po nag-uusap dyan sa ICC niyan. Tuloy-tuloy po sila eh. Pero, pag ikaw, ginib up mo, dalawa po yung gusto kong sabihin dito. Ano nangyari ron? Question. Ano nangyari sa investigasyon ninyo? Kaya ka ba makikipag-usap sa ICC dahil wala kayong nakitang ikakaso kay Tatay Digong pagdating sa EJK? Wala ba kayong nakitang ikakaso kay Tatay Digong? Kaya tatakbo na lang kayo sa ICC para maparusahan si Tatay Digong? Hindi po tayo miyembro niyan. Kataksilan po sa mga Pilipino yung isosurrender ninyo. Yung ibang bansa nga, Correct. yung ibang bansa nakagawa ng krimen, yung mga Pilipino sa ibang bansa, anong ginagawa natin? Kinakausap natin yung bansa na yun para mapauwi.
Kinakausap na guilty na yun. Ha? Halimbawa, ito si Mary Jane Veloso. Nakikipag-usap tayo sa bansa. Di ba? Napaka-contrast nun. Yung mga Pilipinong nakabilanggo sa ibang bansa, nakikipag-usap tayo sa mga korte sa ibang bansa para patawarin sila, para makuha. Ngayon, eto may Pilipino, gustong litisin ng ibang bansa sa krimen na sa binibintang yung krimen na naganap sa Pilipinas at ang sinasabi ninyong biktima di umano ay mga Pilipino. Tapos ililitisin nyo sa ibang bansa. Hindi po nararapat yan. Di po ba? Ano po logic nun? Kung pinamimigay po, kung yung mga Pilipino po ay very willing tayong ibigay sa ibang bansa para litisin, wala tayong karapatan na hilingin sa mga sa mga dayuhan o sa ibang bansa na patawarin yung mga napatunayan nila nagkasala, mga Pilipino nagkasala dun sa lugar nila at hingin natin ng kapatawaran. Wala tayong magiging nun, no? Illogical na yun. Yung Pilipinong mga dati pa natin leader, dahil kaaway lang natin sa politika, hayaan natin, sige, kayo na yung maglitis. Wala kami nakitang ikakaso dyan. Baka kayo meron, o inyo na. Sa droga, ina-arbor natin sa ibang bansa. Meron pa nagsabing bayani doon, no? In the spirit of committee. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. There are certain areas we can cooperate. Lines have to be drawn properly. Ang tanong ko po, bakit kayo makikipag-cooperate? Ang linaw na po eh. Hindi na po kami pumapalag eh. Di ba? Bakit may usapan na ngayon makikipag-cooperate kayo sa dayuhan? Hindi ba nyo kaya na makahanap kung ang purpose po ninyo ay makasuhan po si Tatay Digong? Hindi nyo ba makasuhan sa batas natin? Kasi po ang batas ng dayuhan, hindi po tayo sakop niya. Correct, mga kaubayan, no? Kapag ito hindi nila tinigilan itong kanilang ini-insist, no? Napapasukin ditong ICC, talagang mahihirapan po sila, no? Kasi nakita niyo po yung yung Christmas party yata yun, yung umattend si former PRRD doon sa Christmas party ng mga retired, di ba? Sa palagay niyo po ba yung mga taong iyon ay papayag? Nang ganon-ganon na lang ninyong kukunin si former PRRD? Or maybe, itong mga active nating mga armed forces, papayag ba kayo? Matapos baguhin ni former PRRD ang buhay ninyo? Dahil sa pagdoble ng sahod ninyo, gaganunin lang ang tao. Hindi kayo pinabayaan, kayong mga hindi po kayo pinabayaan ni former president, no? Bagkus kayo nga ang pinakamahal na mga empleyado ng ating gobyerno, di ba? Papayag lang ba kayo na gawin yon? Nako po, malabo po sigurong mangyari yan. It's OJ Boying Rimulya. Ngayon, punta naman po tayo doon sa sinasabing baka ito po ay diversionary tactics lang. Posible, di ba? Kasi nasusukol na sila ng kaliwat ka ng mga issue na kung saan, no? May mga ebidensya po na ipinapakita, samantalang sila puro sila denial, no? Sa mga sinasabi, sa mga paratang sa kanila. Tinawag pa nilang sinungaling at peke di umano. Yung dokumentong yon, paano ba yan ngayon? Napatunayan. Ano ba? Is OG Boying Rimulya? Ano ba itong ginagawa mo? Gusto mo lang bang magpasikat? Or mayroon kang this is your one way to sympathize your boss, di ba? Gusto mo yata makasimpatya lang sa boss mo kaya ganyan. Sumisip-sip ba? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko
sa magnanakaw na tao.